Tom. I'm a vlogger. First off, thank you for welcoming us in Cavite. This place is so nice, really far away from Quezon City, where we often cover events. But this is really the best place to take a short vacation from the city. But can you tell us first, what current projects are you implementing during these holidays so that we can get to know Cavite a little bit more? Sir? Pwede po mag-Tagalog, sorry. Ako na. Yes po. Ako nga pala ang isang municipal administrator dito sa Cavite. Ray pangalan ko, Ray Santos. Matagal na ako dito. Ako na yung pinakamatanda dito sa LGU. Ang sa tatay pa ni Mayor Angelo, nandito na kami. Ang gusto nila, laging pagdadating ng Pasko, masaya yung mga taga-Kawit. Kaya kami, naglalagay kami ng mga tunnel lights. Mamaya makikita niyo yung tunnel lights. Hanggang papuntang simbahan, may tunnel lights, hindi lang pang tao. Lagi kami may mga concert dyan para matuwa yung mga tao. Tsaka every December 15 ng gabi hanggang December 23 meron kaming simbang gabi dito sa park. Kaya every araw-araw laging meron kaming masaya dyan, laging maraming tao. So, kailan usually po nag-start yung festivities dito sa park? Basta pag dumating na na kami. Oo. Busy na lahat dito, nagpe-prepare na. Actually, pinaaga namin yung pagbubukas ng November 18, nag-start na kami. Kasi pagka December 1st mo sinimula, parang medyo maikli lang yung nagiging ng mga tao. Kaya November 18, nag-start na kami. So, yung mga taga-ibang bayan, dumadayo dito para makita yung lighting, tapos yung mga ginagawa naming pasaya dito sa park. At yearly, ang aming mayor, Mayor Aguinaldo, nagbibigay kami talaga ng mga relief, not relief, yung Christmas pack na binibigay sa every families. May ham, parang Noche Buena package. Kompleto yun, yearly yun. That's nice. May pangalan po ba na specific yung halimbawa po yung light show ninyo or yung activity po na yes? Matthew Ganas, he's the PIO. Good evening po and welcome po sa Kawit. Charles Matthew Ganas po, Public Information Officer po ng Kawit. Nitong November 18 po nagsagawa po tayo ng Kawit Christmas Lighting Ceremony. Dito po natin binuksan po yung ilaw po natin sa Aguinaldo Shrine, pati po dito sa may Freedom Park. Ngayon po, ang nakakatuwa po dito ay parang pinag-mix po natin yung traditional and contemporary kasi ito pong Aguinaldo Shrine, pinailaw natin gamit po yung 3D projection mapping technology po natin. So parang nagtagpo po yung technology na kasalukuyan sa makasaysayang aspeto po ng bayan ng Kawit. Ngayon, doon naman po sa may party po ng park, meron din pa tayong mga in-install na pailaw na mukha pong fireworks. And doon po sa mismong event po natin, nag-invite din po tayo ng special performers, sila Miss Jessica, sila Nef Medina, and of course yung band po ng Agsunta. Yung rationale po natin ng paggawa po ng Christmas lighting ceremony po natin is gusto po nating maiparamdam sa mga Kawitenyo na iba pa rin po talaga yung Pasko dito sa Kawit. Talagang welcome po lahat kasi hindi lang naman po mga Kawitenyo yung mga naging audience po natin nung nagkaroon po tayo ng concert. And until now po, ang tourism din po ng Kawit, ngayong Christmas, hindi na lang po sila bibisita para sa mga makasaysayang monumento ng Kawit. Bibisitahin din po nila yung Kawit dahil po sa mga pailaw po natin. So, i-implement ka or gawin, as like specific structures, specific humanitarian projects po na gusto niyong mabigay pa sa mga kababayan niyo dito sa aside from the existing ones. I was thinking. Actually, Bayong si Mayor. Yung Bayong. Sa'yo yun eh. Yung sa Bayong, next year.
Iyon ba yun? Then, na-remind sa akin po si Jerry rin magkaroon ng housing project po para sa mga Marami kasi kayo indigent informal settlers natin. Ang gusto ni Mayor, yung walang Caviteño na walang sariling bahay. Ang gusto niya lahat ng mga Caviteño magkaroon ng sarili kahit na maliliit lamang na structure. So, yun yung pangarap niya talaga na magkaroon ng pabahay para sa mga Caviteño. At matutupad yun dahil i-donate ni Paul si Jerry. May percentage na po ba kayo? Like a ballpark figure? How much people do we need to house? And how do we plan to do that in the next few years? Yeah, ilan yung ating... So ngayon may project yung national government. May subsidy rin sila. So ngayon naghahanap kami ng lupa, nililigawan ko si Paul, si Jerry para baka pwede niyong mabigay sa yung lupa na sa presyong kayang bayaran ng city. Yung families, ilan families tayo? 45,000. No, yung kailangan 2,000 yung naka-ready, inihanda namin ngayon ni Mayor. 2,000 families. Unti-unti namin. Yes, of course. Because it's a really huge problem. Yeah. Problema nga dito sa kabaitan nga ni Mayor yung mga informal settler dito sa amin lahat nagpupuntaan. Dahil nakita nila kung gaano kabait ang Mayor namin. Ayaw na nila umalis dito sa Kawit. Kahit meron ng national government na paglalagyan sa kanila, ayaw na rin umalis nila dito sa Kawit. Sir, may na-relocate po ba na halimbawa po from other cities into Kawit, Cavite? And of course, pagka ganun po, medyo may malaking influx of people. Meron po It's a little bit difficult to handle that. May mga taga-Imus po na taga-Imus, taga-Bacoor, Paranaque, meron na papunta po din sa amin. Tasmania. Bago meron din. Bago meron din kaming mga informal settler na sa mga ilog. Meron din ang National Housing Authority na project na paglalagyan sa kanila. Problema nga, ayaw nila umalis dito. Ayaw lang magpa-relocate. Actually, siguro Kaya gagawin ngayon namin ni Mayor, dito na lang kami magtatayo ng pabahay nila. Mga 500 families, meron na kaming bigyan ng settlement in Tansa and Naik. But since meron na rin silang housing doon na tinitirhan, balik at balik pa rin sila dito sa bahay ng Kawit. Kasi nga, mas convenient ng pamumuhay dito sa Kawit pag nandito sila. Kasi nga, sa dami ng tulong na binibigyan ni Mayor, na-spoil yung mga kababayan namin. Totoo yun. Kaya sabi nila, ayaw namin dito, gusto namin bumalik ng Kawit. Sir, are you planning to make a plebiscite to have the city, to have the municipality become a city? Is that in the nearby future plans? Gusto namin pero hindi pa kaya ng Kawit. Kailangan mag-comply sa population, income, and land area. Pero katulad sinabi ko sa inyo kanina, malapit na. Kasi para ka maging city, yung land area mo, yung population mo, tsaka yung revenues mo. Ngayon, sabi ng national government, pwede na kahit 2 out of 3 yung revenues mo, o yung population mo. Ngayon, malapit na kami. Yung land area namin, 2,200 hectares lang kasi kami. Talagang hindi kami, maliit lang kasi yung Kawit. Kaya yung revenues, tsaka population, ma-attain na namin. Actually, nag-start ako ng maging councilor dito. Ang budget namin is 114 million a year. But now, nasa 948 million na kami. Mag-1 billion na kami. Nag-start ako sa daddy niya, kay Mayor T. Then kay Mayor Angelo. Ngayon, yung mga last time na ni Mayor, si Mami Armin naman ang pagpapatuloy niya naman yung mga hindi. Kasi last time na ni Mayor Angelo, tulad ng nabanggit nila yung housing, tutuloy nila na Mami. Ano yung learnings mo sa mga nakalipas na terms dito sa
siguro mas kailangan natin unawain yung mga taong lumalapit sa atin dahil iba-iba kasi ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Bilang ama ng bayan, na tinutulungan natin sa ating habang makakaya. Gusto ko lang din sabihin sa kanila, noong pandemic, hindi once, hindi twice, mga thrice, pero mga kababayan kami na dapat lumabas ng hospital. Walang pera, walang pambayad. Sabi sa akin ito, gan, sama mo ako. Punta kami sa hospital. Tanong nga magkano bill? Ang bill ng tao, 300,000 para makalabas. Sabi sa akin ito, tanong mo, pwedeng credit card? Pwede mo ba credit card? Sabi niya sa hospital, pwede naman po, kaya lang may charge na 1.5. Sabi sa kanya, may charge na 1.5. Sige, gumana. Binayaran namin yung bill sa hospital, which is 300,000. Para lang makalabas yung mga kababayan namin. Kaya sabi ko sa kanya, Mayor, wala akong nakikitang mayor na katulad mo na gumagawa nito. Sabi niya, yun tayo sabi niya. Gusto ko yung makatulong talaga, madama ng tao kung ano yung tulong na binibigay natin. Kasi maraming mga LGU tumutulong, pero kapos, alam mo, kailangan mo 50,000, binigyan mo ng 5,000, so hindi pa rin makakatulong. Ngayon sa kanya, para wala nang problema, magkano yung bill mo, personal niyang ano yun, pera niya yung ginagamit na yun. Kaya sabi ko, kahit siguro governor o congressman, hindi gagawin niyang ginagawa mo. Which is true naman. Nagkaroon ng magandang bunga yung kanyang ginagawa dahil tumatak nga sa isipan ng mga Caviteño na ang mayor namin, hindi ka pababayaan. Kahit nasa kamatayan, tutulungan ka pa rin yan. Totoo yun. Kahit nga walang pera yan, sabi sa akin, wala na akong pera. Pag gusto mo pahiramin kita, binibiro ko siya. Hindi, totoo yun. Umalis ng munisipyo ito, wala nang pera, wala naman ng bulsa niya. Sabi niya, okay lang yan, basta naitulong natin sa tao. Yun siya, giver. So, yun yung gusto namin pagpatuloy sa Kawit. Which is, gagawin naman ng kanyang mami, dahil last time na nga si Mayor ngayon, si mami naman yung magpapatuloy, si Consiala. So, kaya ang hashtag AAA ay hindi rin mababago. Kasi yung first name niya ay Army at Aguinaldo rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung hashtag AAA isang mission. Mayor, give you much pressure to live up to the Aguinaldo name, per se? Yes, pressure din. Ano kasi, usually yung ibang tao masyadong ang tingin kay Aguinaldo parang kontrabida. So, kaya yung ginagawa namin dito, pinapakita naman namin sa Kawit na yung kaming Aguinaldo is mapagmahal sa mga tao, maging mahirap man o mayaman. So, yun naman. Ano na po ba kayo? Are you making ways to have people come in as a business, like investments per se? May person to contact na po ba sa Kawit Cavite? Ayun po, sa pagdating naman po sa business, kung meron po mga investment, una po, nilalapitan po talaga nila is si Municipal Administrator po, si Admin po. Tapos doon po sila nag-uusap po kung ano po yung gusto po nilang gawin sa business po nila. Pero pagdating naman po sa mga smaller business, yung mga MSME po natin, mga micro small entrepreneurs po natin. Sa PIO po, kasama po si Mayor Angelo Aguinaldo, meron po kaming nilaunch po na program po yung hashtag Kawit Support Small Business. So dati po pinapost po namin yung mga local business po dito, yung mga products po and services po nila. Pinapost po namin sa page ni Mayor kasi ang page po ni Mayor meron po over 500,000 na followers. So yun pong ginagamit din po ni Mayor yung platform po niya para po mai-promote din po yung mga local business, and hopefully yung mga local business po na yun, hindi lang po sa Kawit magkaroon ng business, and of course magkaroon pa sila ng franchise po sa ibang lugar. So talagang ang focus po namin hindi lang po yung mga malalaking investment. As much as possible, we try po na yung mga local businesses po namin muna may angat kasi sila po talaga yung backbone ng economy po ng Kawit. Sobrang dami po na mga nagbi-business po sa Kawit na
hindi pa po masyadong maalam sa technology, sa social media kung paano po i-promote yung business nila. And sa pamamagitan po ng Kawit Public Information Office at saka po yung page po ni Mayor, talagang ginagapang po namin na mabigyan po ng platform yung mga serbisyo and produkto po na tatakawitin. So they can be highlighted. Yun po yung ano po namin. So part din po yun ng tourism po namin kasi the more na business na mabibisita dito sa Kawit, hindi lang po yung mga historical spots po namin, pwede rin po nilang bisitahin po yung mga business na yun. So yung mga may coffee shop, tapos yung mga may mga nagbebenta po mismo ng tahong chips na sila po mismo yung humahango mula sa dagat, nabibigyan po sila ng highlight po and nabibisita din po sila ng mga ng mga bibisita po sa Kawit.